Asan yung ano? O, ito katulad nito, nitong ano na to. Nitong balita na to. O, paano mo masasabi na they are gearing towards dictatorship? Tingnan yung ginawa nito ni Torre. Tingnan nyo kung papaanong sa tingin ko ay inabuso ni Torre yung kanyang kapangyarihan. Hindi to gagalaw si Torre ng sarili lang niya. I don't think General Torre will act by himself. I don't think so. This person has always been a follower. Hindi ito somebody na gagawa ng mga bagay-bagay sa sarili niya, yung proactive. I don't think so. Kaya pakinggan ninyo itong sasabihin ni Escobal dito kay Torre. Tingnan niyo kung anong ginagawa ni Torre para sa bayan. Tapos ngayon, sabihin niyo sa akin kung totoo ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte that Bongbong Marcos is veering towards, ibig sabihin parang papunta na. Hindi ko naman sinasabi magiging ganun siya, pero papunta na siya dun. Sa mga nangyayari ngayon, ginagawa niya ngayon, pinapakita niya ngayon, papunta na siya dun. Patikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobal ng PMA Zambezi Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF. Ayon kay Escobal, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Ayan Anong sabi dito ng isang PMA here sa isang PNPA? To act without direct orders from higher authorities, he continues to initiate police operations designed to please his political masters. According to retired General Escobal, na itong si Torre nagpapagamit sa politika na hindi naman dapat. Unang-una sa lahat, si Torre is pinasahuran pa siya ng taong bayan to serve and protect. Dapat ang protektahan niya yung taong bayan. Hindi. Inaabuso niya yung kapangyarihan niya. Ginagamit niya yung kapangyarihan niya para usigin Etong si Jun Abinis. Mantakin mo. Pumunta siya sa bahay ni Jun Abinis, pumunta yung mga pulis niya sa Maynila, sa Cebu, para i-serve yung warrant, kunin yung kanyang mga gadget kasi siya daw ay isang hacker. So imagine, dahil lang sa isip ni Torre, hacker ka, putya pwede niya nang gamitin yun against you at kunin lahat ng gamit mo. Kunin lahat ng mga gadget mo, ikaw nagpundar, inutang mo pa, sweldo mo, inipon mo. Ang tagal-tagal mong pinundar, tas puta ina si Torre, pupunta lang sa korte, gagawa ng istorya, tapos magkakaroon na siya ng warrant para kunin yung mga pinaghirapan mong gamit. Ganyan din ginawa ni Torre. Ganyan din ang ginawa ni Torre dyan sa Kingdom of Jesus Christ, Yung bumbero nasa gilid, kinuha niya. Yung mga sasakyan, pinagkukuha niya. Na hanggang ngayon, 2 heavy equipment, 2 bumbero yata yun. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa niya paano kung magkasunog dyan sa Jose Maria College? Wag naman sana, Lord. Pag nagkasunog dyan, paano ngayon papatayin ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ susunog kung pinagkukuha niya na yung mga bumbero, di ba? Ginawa na rin niya yan sa Kingdom of Jesus Christ. Ganun ang ginagawa niya. Kaya po siya. Kaya nga ito ang pinakamasaklap sa lahat. Kapag pinababayaan natin yung tao na mag-abuso, pag pinababayaan natin yung tao na gawin iyon sa mga kapwa mo dahil hindi ka pa apektado, hindi ka umiimik, tangin na ganitong mangyari, unti-unti, biktima ka na. Wala kang kamalay-malay, nagigi ka ng biktima. Yun ang pinakamasakit sa lahat, mga bossing. Yung ikaw, dapat, pag pulis, kampante ka, ay, salamat may pulis. Pero ngayon, nakikita mo, putangin na yung pulis. Yun pa yung gumagawa ng mga ganito.
Di ba? Nakakatakot yan. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Maganda yun. O, instead, labanan mo insurhensya. Sino ba talagang kalaban ng Pilipinas? Tangina, hindi vlogger ang kalaban ng Pilipinas, hindi rin vlogger. Ang salot sa bayan. Ang salot sa bayan, droga, krimen. Wala kaming droga, wala kaming krimen na ginagawa. Nag-ano lang kami, re-react lang kami sa mga balita. Nagkataon, wala talagang magandang ginawa yung administrasyon nyo, pati ikaw eh. Wala kayong ginawa, kaya parang mabati namin kayo. Walay talaga eh. So ngayon, sabi ko nga, imbes na sana hinahabol natin yung mga NPA, kriminal, kidnapper. Ang dami na naman ngayon naglipa na. Putang ina, ang tinatarget ni Torre bilang CIDG. Ang tinatarget niya, mga normal na mga law-abiding citizen. Si Abinis. Naglalabas lang si Abinis ng kanyang salubin sa Facebook. Tinatrabaho mo. Samantalang yung mga nagtutulak ng droga, yung mga kriminal, pumapatay ng mga anak, asawa, magulang, nang-hold up, pinapatay pa yung hold up, nire-rape pa. Tangina, yung mga yun nakakatakas ng matindi, hindi mo mahanap-hanap. Tapos itong mga walang kakwentang-kwentang bagay na to, kinuha mo pa yung mga computer ni Abinis. Putang ina, paano kung yan ang source of income niya? O di inagawa mo pa siya at yung pamilya na ng panggastos. Di maling-mali kasi, sir eh. Maling-mali po eh. Mantakin mo, sir, ang ganda nung ginawa mo sa buhay mo, sa karir mo bilang isang pulis. Tapos putang ina, nagpabulag ka sa ganito. Mantakin mo, magre-retire ka na next month. This month, actually. Hindi pa, February pa eh. Magre-retire ka na sa March. Tapos puta, ito yung iiwanan mong legacy. Hindi ka na nga kagwapuhan. Ang pangit pa nung record na iiwanan mo. Ayusin naman natin, sir. Protektahan nyo naman yung mga Pilipino. Huwag nyo abusuhin. Diba? Dapat ang pinoprotektahan nyo yung mga sibilyan. Hindi yung putang inang yan. Malaya yung mga NPA na nakakagawa ng kademonyoan sa Pilipinas. Yung mga kriminal dito, malaya na nakakakilos at nakakagalaw, nagagawa yung kanilang mga kahayupan sa mundo. Tapos, ikaw, papetiks-petiks ka, binabanatan mo yung mga kaya mo lang ng mga vlogger. Klasika. Asa na yung sinasabi mo, makapal naman ang mukha ko, hindi ako tatablan sa mga vlogger na yan, demanda, hindi uso sa akin yan. Akala ko ba makapal ang balat mo? Bakit biglang nagbago ka parang si Presidente Marcos mo? Giit niya, ang CPP, NPA, NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abinis noong Pebrero. Bakit niya nagawa kay Abinis yan? Si Abinis wala pang network. Bago lang to eh. Bago pa lang to na nagpapahayag, bago pa lang to na naglalahad ng kanyang saloobin. Pero kinananan nila, pinutol na nila kagad. Bakit? May potential kasi, magaling to eh. May potential to na maging tinik sa lalamunan nila. Kaya ngayon, as early as now, talagang kinakatay na nila. Kita mo yan yung sinasabi natin na this government is veering towards dictatorship. Why? Ginagamit na nila resources ng Pilipinas, pulis ng Pilipinas, at kung ano-ano pang pag-aari ng Pilipinas para kitilin, para sikilin, para trabahuhin ng lahat ng mga kalaban nila sa politika. Maling-mali. Pero 22 taong 2025, inakusahan si Abinis na umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghak sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP, NPA, NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Ayan yan ang hantingin mo, Torre, kung matapang ka. Yang mga yan, may hawak na baril, illegal yan, illegal possession of firearms. Meron pang gun ban, tapos may mga baril. Torre, yan ang sugurin mo. Yan ang hanapin mo, yung mukha mo, dyan mo,
Diyan mo gamitin yung tapang mo sa mga yan, hindi yung sa mga pribado na tao. Laban namin sa'yo. May baril ka, kami wala. Gagawa-gawa ng kabulastugan. Kapag nagalit ang tao, putang ina, mapipikon. Huwag kayong gumawa ng kalokohan, gumawa kayo ng kabutihan para hindi kayo sinisita ng mga mamamayang Pilipino. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP, NPA, NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobar. Nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanya. Tama. General Torre, makinig ka kay Fillmore Escobar. Makinig ka, sir. Kasi sa totoo lang, ayaw mo na makikilala ka balang araw kasi lahat ng ginawa ninyo is in the history books already. Yung ginawa mo sa KOJC, habang buhay hanggang kamatayan mo, hanggang sa susunod na salinlahi, pag binalikan niyang istorya na yan, mukha mo yung makikita, yung heartbeat, you're my heartbeat. Dahil dyan, nagkagawa pa si Pastor Apollo Kibuloy ng napakagandang jingle, yung heartbeat. I'm rooting for your heartbeat. Na LSS ako dyan. Hype din, ang galing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.